Negosyante ka ba or nag-uumpisa ka pa lang sa negosyo or plano mo pa lang magsimula sa negosyo at naiisip mo na agad, ano nga ba yung pwedeng maging dahilan para bumagsak ang negosyo mo? Or ayun nga, may negosyo ka na at napapansin mo parang humihina na yung negosyo mo. At natatakot ka syempre na baka bumagsak at malugi ka sa pagnenegosyo. So ito po yung ating 5 tips or ideas na papatay sa negosyo mo na syempre dapat na maiwasan mo. Okay guys, I'm Joseph at welcome po sa Joseph's Blessing. Ang content ko guys is about financial literacy, negosyo tips, paano mag-handle ng pera, paano makaipon, at syempre, higit sa lahat, paano umasenso sa buhay. Okay guys, hindi na natin ito papatagalin kasi napaka-importante talaga ng topic na to. Kaya I highly suggest na panoodin mo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo. At syempre, wag ka mag-skip para maintindihan mo yung topic natin. At syempre, makatulong sa iyo at maiwasan mo itong 5 bagay na posibleng pumatay sa negosyo mo. Abangan mo yung number 4 guys, kasi itong number 4, grabe to. Kaya abangan mo yung number 4 idea or tip natin guys. Okay guys, simulan na natin. So number 1, unrecorded cash flow. From the word unrecorded, so ibig sabihin wala kang inventory or hindi nare-record yung cash flow. So yung cash flow, ibig sabihin nito guys, yung cash or pera and then flow. Ano yung flow? Ito yung sequence kung anong nangyayari dun sa pera mo. So for example, may pumasok na pera, may pinuntahan. Ano yung pinuntahan? Siyempre, gastos. Diba? May pinagkagastosan. And then, anong ending? Yung kita or natitira sa'yo dapat. So, kung kumikita ka ng 10,000 pesos, pero, ang nilalabas mo naman from your expenses, ano yung mga expenses mo guys? Overheads. No, bayad sa empleyado mo, bayad sa renta, bayad sa utilities or ito yung mga kuryente, internet, tubig, mga material na nasisira, mga gastusin. So kung ulitin ko, 10,000 yung pumapasok na pera sa'yo, pero kung 10,500 yung gastos mo naman monthly, so lugi ka na agad ng 500 pesos. So kahit na sa tingin mo sold out yung product mo, no? Ang dami mong tao, pero at the end of the day or ng month, yun pala, lugi ka pa. Kasi mas malaki pa yung expenses mo kaysa dun sa income mo. So dapat natatrack mo or nare-record mo yung cash flow mo. So kapag nakikita mo yung nangyayari sa cash flow mo, malalaman mo kung kumikita ka ba or natatalo ka or nalulugi ka lang. So, ayan po yung ating number 1, i-track mo or i-record mo or tignan mong mabuti yung cash flow mo. So, sa number 2 naman natin guys, inconsistent. So, from the word inconsistent, sa lahat ng bagay yan guys. So, dapat hindi lang sa umpisa ka mainit, hindi ka lang sa umpisa magaling, hindi ka lang sa umpisa nakatutok. Dapat all throughout ng business mo guys ay tutok ka. No, dapat consistent ka. Kung consistent ka sa pag-check ng cleanliness or kalinisan ng business mo, or halimbawa may physical store ka, dapat everyday mache-check mo na malinis yan. So kung online ka guys, online yung business mo, kung everyday nagpo-post ka sa social media mo about your business, dapat araw-araw may post ka. Huwag kang papayag na mawawalan ka ng post dahil lang sa isang rason. So dapat maging consistent ka. Kasi kapag consistent ka, magtutuloy-tuloy yan at syempre pataas ng pataas or pasakses ng pasakses yung business mo. So kung hindi ka consistent sa isang bagay, lalo na sa pagnenegosyo, huwag kang magtaka na baka malugi ka. For sure, malulugi ka talaga kasi hindi ka consistent sa ginagawa mo. Huwag dapat sa umpisa lang, no? Dapat buong negosyo mo, ganun ka pa din. Kung excited ka sa umpisa, dapat araw-araw excited ka pa rin sa negosyo mo kahit lumipas na yan ng 2 taon o 5 taon. So ito yung ating number 2, dapat consistent ka. So sa number 3 naman natin guys, incompetent yung mga tao mo. Halimbawa, meron kang business na restaurant, dapat yung mga tao na mailalagay mo sa dining, sa kitchen, or kung saan man, lalo na yung mga OIC or yung officer in charge or yung mga manager and head cook at marami pang iba na pwede mong maging staff, no? Dapat competent sila. Dapat magagaling sila. Dapat may quality mula sa ugali, skills, knowledge dun sa posisyon na ilalagay mo sila. Halimbawa, being cashier. Huwag kang maglalagay ng kung sino-sino lang sa pwesto ng cashier, lalo na't pera ang usapan dyan. Dapat ugali, merong magandang background. Kasi kapag alam mo na mabait yung cashier mo,
at seryoso at may puso sa trabaho, hindi ka kukupitan yan. Hindi ka nanakawan yan. Ano pa? Siyempre, maayos siyang nakikipagsalamuha sa mga customers. Nakangiti, no? Tama silang tumanggap ng bayad, hindi na siya short, hindi na over. Ibig sabihin, magaling sila sa trabaho nila as a cashier. Siyempre, ganun din sa ibang posisyon. So, dapat magaling yung mapipili mo or mas pagagalingin mo pa siya. So, yan po yung ating tip number 3. Dapat competent yung ating mga staff. Kapag hindi sila competent, naku, papatayin yan ang negosyo mo. Tamad na nga, hindi pa alam kung anong ginagawa sa business mo. So, ito naman po yung ating number 4. Gaya ng sabi ko kanina, napaka-importante na tong tip na to or idea na to, guys. Kahit ito lang talaga, sure ang success ng negosyo mo at hindi mamamatay yan. So, idea number 4, your presence. So, dapat nandyan ka palagi sa negosyo mo. Pag may problema, harapin mo. Huwag mong iasa sa ibang tao. Pumunta ka sa store mo or tignan mo yung social media account mo, yung online business mo, tignan mo lahat ng bagay dyan. Kung nagtitinda ka online, check mo kung may supply ka. Check mo, basahin mo kung ano sinasabi ng mga messages. Check mo yung physical store mo kung maayos ba, kung may sira ba, kung may problema ba. Kasi kung wala yung presence mo dyan at iasa mo sa ibang tao yan, tapos hindi pa competent or tatamad-tamad or hindi pa magaling, nako, asahan mo patay talaga agad yung negosyo mo. Kasi wala ka na nga, wala ka pa mapagkakatiwalaan. Dahil ang totoo, guys, walang magmamahal sa negosyo mo kundi ikaw lang. Wala kang ibang aasahan, guys. Kahit napakalaking bayad pa yung ibayad mo sa tao mo, hindi matutumbasan ang pagmamahal mo sa negosyo mo. Negosyo mo yan, ikaw lang ang kaya magmahal katulad ng pagmamahal na binibigay mo dyan. So, napaka-importante, guys, ng presence mo. Dapat present ka palagi para hindi mamatay yung negosyo mo. So, ito na po yung ating panglima. Last but not the least, mamatay ang negosyo mo kapag walang bago. Imagine mo, food business ka and then walang bago. Diba? Wala ang bagong putahe. So, kung may karinderya ka, ang ulam mo lang is sinigang, munggo, dinuguan. So, dapat paglipas sa isang linggo, madadagdagan na yan ng menudo, adobo, diba? Or nagpapalit-palit ka. Imagine nyo yung Kodak na camera. Kung kilala nyo to, kung naalala nyo pa, or sa mga millennials, no? Or yung mga Gen Z, baka hindi nakilala, yung Kodak, guys, at Nokia, no? Naghuli na sila sa innovation. Dati yung Nokia, sikat na sikat. Pero dahil nga hindi sila nag-innovate, no, nagstay sila doon sa lumang klaseng cellphone, hindi sila nakarating sa pagkakaroon ng touchscreen or nakarating man, late na, hindi na nakahabol, katulad ng Kodak, nagstay sila sa mga film, no? Hindi sila sa mga digital like Canon, mga DSLR, mga mirror lens, or yung mga bagong lumalabas, no? Hindi sila nag-innovate. So, dapat nag-innovate yung ating negosyo kasi kapag hindi, mamamatay ang ating negosyo. Dapat hindi tayo nagstay sa mga isang bagay lang or sa isang paninda lang, no? Dapat nagpapalit-palit din tayo at natututo tayo sa mga makabago para hindi tayo maiwanan. So, kung yung coffee shop mo, guys, huwag kang magstay lang sa ilang flavor. Dapat marami kang flavor, no? Mag-try ka ng sinigang na ube na coffee. Mali mo, pumatok, di ba? Anong lasa nun? Pero yun nga, mag-innovate ka, mag-isip ka ng bago. At huwag ka magstay lang sa mga makalumang ideas. So, ayan po yung 5 bagay na papatay sa negosyo mo. At syempre, tips and ideas na rin sa mga kontra dyan. So, kung meron ka pang mga ideas or mga bagay na pwedeng pumatay sa negosyo mo or idea para makatulong para hindi mamatay ang negosyo mo, i-share nyo po yan sa comment section. At kapag nagustuhan ko yan, syempre, bibigyan ko kayo ng blessing, no, sa GCash. Salamat, guys! Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell po with all para lagi updated sa ating mga videos. Maraming po sa at God bless. Appear!